Inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang dalawang panukalang batas na magbabago sa paraan ng pagboto at paglahok ng mga political parties sa halalan na magsisilbing batayan ng kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM. Ang mga pagbabagong ito ang magtatakda kung paano boboto ang mamamayan, sino ang maaaring tumakbo at kung paano masisiguro ang patas na representasyon sa bagong halal na Bangsamoro Parliament. Ang mga panukala ay inaprobahan sa second at third reading sa iisang session noong ika-28 ng Enero matapos magpalabas ng Certificate of Urgency si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na nagbigay daan sa agarang mga pag-aproba ng mga ito. Ang Parliament Bill No. 396 na nag-aalis ng option none of the above o nota sa opisyal na balota ay inaprobahan sa botong 40 yes votes, 2 no votes at 0 abstention. Ibig sabihin, sa halalan makikita na lamang sa balota ang mga pangalan ng mga kandidato at ang logo ng kanilang mga political party. Ayon sa mga mambabatas, ang nota ay nagdudulot ng kalituhan dahil walang malinaw na probisyon kung sino ang uupo sa pwesto sakaling manaig ito sa botohan. Isang sitwasyon na nais iwasan lalo't unang beses pa lamang isasagawa ang parliamentary elections sa rehiyon. Ang election kasi magpipili ka ng iboboto mo doon sa nominees, si nota hindi nominee. Kundi siya ay expression ng sentiment na ayaw niya doon sa mga nominees. Pero there are other venues for ventilating your yung saloobin, no? But not in the elections kasi elections ay competition, no? So nakita naman natin yung explanation kanina ni MP Pahani at saka doon sa mga research na mas makabuti yung wag muna ngayon dahil first parliamentary election, medyo marami masyado yung bago, tapos sisingitan mo ngayon ng hindi man din nag-exist sa national, no? So baka malilito yung tao lalo. So gusto natin ng ideal, pero siguro since nagsisimula pa lang tayo, baka we'll start very make it sure that we start right na hindi masyadong manageable ba siya, kumbaga. So, kaya ayaw natin malito yung tao, alisin muna natin yan. There will come a time, baka kailangan natin, doon na tayo sa medyo advanced stage na tayo, at gusto natin kunin yung sentimento ng tao, baka there will be some opportunity, but not now. Kasabay nito, inaprubahan din ang Parliament Bill No. 419 sa botong 32 yes votes, 6 no votes at 0 abstention. Inamyendahan ito ng Bangsamoro Electoral Code kabilang ang mga patakaran sa political parties, party representation at sectoral representation. Nilinaw ng batas na ang mga kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na tatakbo sa eleksyon kabilang ang mga may hawak na posisyon sa gabinete ay hindi ituturing na nagbitiw sa pwesto upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala. Pinananatili rin ng batas ang probisyong nagtatakda ng hindi bababa sa 30% ang kababaihan sa nominasyon ng mga political party. Iginiit ng mga mababatas na hindi binawasan ang representasyon ng kababaihan. Ayon sa batas, inaasahang isa sa bawat 3 nominado ng mga partido ay babae. Yung sa women, na-retain natin yung sa BEC na original provision, but at the same time we added another provision which talks about in every 3 nominees there will be 1 woman. So very important yun, but as far as practicable, kasi meron namang mga challenges talaga yan, lalo na sa ground. Kukunti pa lang yung mga sumisibol na women, so bigyan natin ng pagkakataon kung mag-develop pa ng more women leaders. Inaatasan din ang lahat ng umiiral na political parties at koalisyon na muling magparehistro at kumuha ng bagong accreditation mula sa COMELEC. Ang mga partidong hindi makakasunod sa mga bagong panuntunan ay hindi papayagang lumahok sa unang parliamentary elections. Binawasan din ang minimum na bilang ng miyembro na kailang upang makapagtatag ng regional political party mula 10,000 ay ginawa na lamang na 5,000. Layo nito na bigyan ng pagkakataon ang mas maliliit na partido na makilahok sa eleksyon habang pinanatili ang sapat na representasyon sa iba't ibang lalawigan at lungsod ng BARMM. Ibinabari ng kinakailangang porsyento ng boto upang makakuha ng pwesto sa parliament. Mula sa dating 4%, 2.5% na lamang ng kabuuang valid votes ang kailangan upang makakuha
makakuha ng isa sa mga pwesto para sa party representatives. Inaasahang magreresulta ito sa mas malawak na representasyon ng iba't ibang sektor at pananaw sa loob ng Bangsamoro Parliament. Nilinaw rin ng batas ang paraan ng paghalal sa mga sector of representatives. Mananatili ang hiwalay na proseso para sa mga non-Moro indigenous peoples habang ang iba pang sektor ay ihahalal sa pamamagitan ng direktang boto ng mga mamamayan at gagamit ng automated election system kasabay ng parliamentary elections. Kasabay nito, ipinawalang bisa ang lahat ng dating accreditation ng mga sectoral organizations upang masiguro na tanging mga lehitimo at aktibong grupo lamang ang makikilahok. Itong area natin is composed of 13 ethno-linguistic tribes. Then during the phase of the Bangsamoro history, no, may mga naging professionals, may naging mujahidin. So magkakaiba-iba talaga yung mga groupings. So may opportunity na for the first time yung mga boses ng mga tao natin marinig. So ibig sabihin, maskin maliit ka lang na grupo, pero solid ka, ibig sabihin may mga presence ka, may kasama kang same idea sa ibang area, makapag-form kayo ng party, marinig yung boses nyo sa Bangsamoro, sa parlamento. So, yung umaasa kami dahil less na yung registration, yung mga tao na umaaklas gumagamit ng baril para sa kanilang mga advokasya, mabawasan. Kasi instead na pumunta pa sila sa bundok dahil wala silang capacity na mag-organize into a political party, ma-realize nila na iba na yung larangan ng pakikibaka nandito na sa loob ng parlamento. Bagamat ipinapagliban ang halalang orihinal na itinakda sa March 30, 2026, iginiit ng mga opisyal na magpapatuloy ang paghahanda para sa eleksyon na itinuturing na isang mahalagang hakbang sa demokratikong proseso at sariling pamamahala ng Bangsamoro.